Amen. May kabuntagon sa matag usa. So siguro sa ang uban nabaguhan ngunong kay buntag no. So tungod kay mag-study man ta sa pulong sa atong Ginoong Dios. So ang pag mag-study ta sa pulong sa atong Dios, kahaya gid pirmi ang atong hisgutan. So may buntag sa matag usa kanato. Amen po ba? Amen. So sa atong pagsugod sama sa inyong nadungog, ako ang inyong imong magtutudlo karon nga kaurason mga kaigsuonan. So, before ta magsugod, gusto ko lang kumustahon ang atong mga hinigugmang estudyante. So, kumusta ta? Kumusta atong tibok adlaw? Imo ba? So, hinaton ta nga kita anaalang sa maayo nga kahimtang. Okay? Pinaagi sa grasya o kaluoy sa atong buhing Dios. Imo ba? So, excited na ba ang matag usa kanato nga makakat-on na usab sa panibag-ong lesson? O, hinaton ta nga excited ta. Okay, kung dili ta excited ba kay suonan, o hindi, nakawang lang ang atong paghahinog oras. So, sa karon nga kaorason. Busa, nagpasalamat mi nga niya kamo matag usa karon. Nga diin aduna gay kay mo kasing-kasing nga gusto gid nato nga mas mapalalom pa ang atong nakatunan sa pulong sa atong Ginoong Dios, kaya ta nagahinog oras karon nga kaorason. Atong gigahin sa atong Ginoong Dios. So before ta magsugod mga kaigsuonan, gusto ko lang i-review ang miagi nato nga lesson. So kinsa ang naa diri sa miagi nga lesson? So magkanaa lang tayo gamay nga review. So ang atong lesson sa niagi kisay nakahinumdum sa title. Okay? God is alive. Okay? Sa atong lesson sa niagi God is alive. So paano nato mahibaw-an ang atong Ginoong Dios nga buhi? Base sa Bible. Kaya ang Bible man ang atong permi standard. So sa Bible mga kaigsuonan, makita nato dito nga mapamatud-an nato nga ang atong Ginoong Dios buhi pinaagi sa prophecy and fulfillment. Kung ang Dios naghatag siya og saad, hindi ang saad iyang gituman. Hindi mahibaw na to nga ang Dios gidi ay buhi gidi ay kay nga naman gitagaan man katumanan ang iyang mga saad. So dili lang kay nato tas-on ang atong review pero atong gipakita dito o gitagaan nato og daghan nga mga example kung paano ang Dios nagtuman sa iyang mga saad. O gikan pa sa panahon kang Abraham o naghatag og saad ang Dios. And then iyang gituman sa panahon ni Moses sa Exodus chapter 12. So kung unsa ang naka-promise atong Ginoong Dios, mao pod exactly kung unsa ang nagkanaay katumanan. Even sa time sa mga propeta, naghatag ang atong Ginoong Dios og promise nga magkanaay Misaya nga ipadala. O gikan sa kang propeta Isaiah hangtod kang propeta Malakay. O gituman sa atong Ginoong Dios sa time sa first coming. Din mapamatud-an nato 100% kang atong Ginoong Dios buhi. Okay? So pinaagi sa prophecy and fulfillment, din makaingon ta nga buhi gid ang atong Ginoong Dios. So karon aduna na usab kitay panibago nga maanindot na usab nga liston. Hinaton ta nga excited na ang matag usa. So andam na ba ang matag usa? Pwede ta mag-heart react para mahibaw nato nga andam na. Especially ang katong mga naka-off-cam. Ayan ba? So ang atong lesson tonight, mahitungod sa the faith that God desire. So ato ipakita, the faith that God desires, main reference, Romans chapter 10, verse 17. Okay? Sa atong pagsugod, atong basahon palihog sa makaduha, ang atong title together with our main reference. Okay, atong basahon ang lesson title na karon, The Faith God Desires, main reference Romans chapter 10 verse 17. Again, The Faith God Desires, main reference Romans chapter 10 verse 17. Amen. Amen. Salamat sa manindot nga pagbasa. Sa mga kaigsuonan, sa ato pala nga title, makita nato dira nga ang the faith that God desires. So masabtan dayon nato nga kung adunay pagtuo nga gikinahanglan sa atong Ginoong Dios, aduna usay pagtuo sa mga magtutuo nga wala niya gikinahanglan. Pero paano ta na mapamatud-an? So sa atong pagpadayon, atong mapamatud-an kung aduna bagyoy mga tao nga pagtuo sa mga tao nga wala gikinahanglan sa atong Ginoong Dios. So maghatag dayon ta og example, mga kaigsuonan. So sa wala pa maabot si Jesus Christ diri sa kalibutan sa iyang first coming, aduna nay daghan nga magtutuo sa atong Ginoong Dios. O naghulat sila sa promise. Gihulat nila si Jesus Christ. Magtutuo sila. Pero ang pag-abot ni Jesus Christ, wala nila tuuhi si Jesus Christ. So ang ilang pagtuo, wala gikinahanglan sa atong Ginoong Dios. Kay unsa man ang pagtuo nga dapat nilang dawaton? Ang pagtuo sa atong Ginoong Hesus nga gipadala. Nagkanaay katumanan ang promise sa atong
Ginoong Dios nga mao si Jesus Christ. Kung atong mabasa ang atong main reference sa Romans chapter 10 verse 17, atong makita dira, consequently faith comes from hearing. The message is heard through the word about Christ. So ang pagtuo nagikan sa pagpamati. Pero sama sa atong title nga atong makita karon, the faith that God desires, nagpasabot mga kaigsuonan nga dili tanan nga nagdala sa mensahe nga atong nabati sa ilaha o kana nga pagtuo gikinahanglan sa atong Ginoong Dios. Kay nga naman adunay specific nga pagtuo ang gidesire sa atong Ginoong Dios. Amen po ba? So para mas makatunan ta na pag-ayo, aduna kitay duha ka main points nga atong paghisgotan karon sa atong lesson. So una, faith and salvation. Ang panduha, the faith that God desires in every era. So mga tudayon kita sa primero, the faith and salvation. So kung atong makita mga kaigsuonan, sa una nga punto, atong makita dira sa John chapter 5 verse 39, atong makita dira nga unsay giingon dira, you diligently study the scriptures because you think from them you possess eternal life. O magkanaamoy kinabuhing walay katapusan. So kinsay giingnan ni Jesus diri ang mga Pharisee, Sadducee, teachers of the law. Pero unsay giingon ni Jesus Christ, this scripture is testify about me. O kini nga mga scripture nga ilang gistudihan nga niingon si Jesus Christ nga makahatag sa ilang kinabuhing walay katapusan, nagtestify about kang Jesus Christ. So unsa ang sulod sa mga scripture nga ilang gibasa? Gistudihan nila diligently, gistudihan nila pag-ayo. So wala ilain mga kaigsuonan. Atong sa Lucas chapter 24 verse 44 makita nato dira nga ang mga balaod ni Moises, ang mga sulat sa mga propeta gikan kang Isaiah hangtod kang Malakay, ug ang mga sulat sa Salmo, si Jesus Christ ang nagiging katumanan. Okay, si Jesus Christ ang nagiging fulfillment niato. So katong mga scripture nga gibasa sa mga Hudyo, si Jesus Christ ang gihisgutan nga diin magkanaa sila'y kinabuhing walay katapusan. Amen po ba? So pinaagi kan Jesus Christ during the time nga mutuo sila sa atong Ginoong Hesus o magkanaa sila'y pagtuo nga gipangita sa atong Ginoong Dios. So ato nang mahisgutan karon sa sunod nato nga mga slide. So sa Acts chapter 16 verses 30 to 31 makita nato dira. So pamilyar man siguro ta sa kwento nga adunay bantay, gwardiya sa prisuhan nga diin nagkanaay dako nga linog during that time, and then ang nahitabo na abli ang mga prisuhan. And then ang kini nga gwardiya magbigti na sila, magpakamatay nang tayo siya kay nga naman kay abi niya og nakatakas na ang mga napriso. So si Pablo during this time og si Silas napriso sila. Okay? So niingon si Pablo nga ay pagpakamatay na arami diri. O unsay giingon sa gwardiya? Unsay giingon niya? Unsa ang akong buhaton para ako maluwas? Unsay gitubag di Pablo? Believe. If you believe the Lord Jesus, magkanaa kay kalubasan. Maapil ang imong tibuok pamilya. So ang pagtuo kan Jesus Christ during sa time sa first coming, okay mo ni nga pagtuo nga naka-align sa will sa atong Ginoong Dios. Again, mahibaw-an ta na sa atong sunod nga mga slide. So sunod atong makita sa Romans. Okay, next slide po. Romans chapter 10. Makita nato Romans chapter 10 verses 13 to 17. Atong makita ora mga kaigsuonan nga iniwan ang tanan nga nagtawag sa pangalan sa atong Ginoong Dios o kay Ginoong Hesus maluwas. Pero paano man sila makatawag kung wala sila may tuo? O paano man pud sila motuo kung wala sila'y nabati? O paano man pud sila anaay mabati kung walay nagsangyaw? O paano pud sila naay magsangyaw kung walay gipagdala nga magsasangyaw? Og mao na ang atong sa main reference nato sa Romans chapter 10 verse 17 makita nato dira nga ang pagtuo nagikan sa pagpamati. Amen po ba? Pero again, kung adunay pagtuo nga gikinahanglan ang atong Ginoong Dios, aduna usay mga magtotoo nga ang ilang pagtuo nakadepende sa nagsangyaw sa ilaha. Okay? Pero adunay pagtuo nga gidesire sa atong Ginoong Dios in every era. Pero ato nang makatunan sa sunod nato nga punto. Pero diri sa John chapter 14 verse 29 giingon diri, I have told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe. Kaya nga naman,
ang gisgutan diri sa atong Ginoong Hesus nganong nasulti na siya, aduna siya mga butang nga gi-promise ng daan. O sa wala pa mahitabo. O kini mahitabo na kamo mutuo. So aduna kitay gitagaan kita dayon diri og idea kung unsa nga klase nga pagtuo ang gikinahanglan sa atong Ginoong Dios. So ato ning makakat-onan karon sa pangduha nato nga punto. Ang pangduha nato nga punto nga mao the faith that God desires in every era. Amen po ba? So kining era pag mo yung gitang magisgod gitag era mo kini period of time, mga kapanahunan sa Biblia. Amen po ba? So sa time ni Adan, unsay naging nahitabo sa time ni Adan, mga kaigsuonan? Kung naging familiar ta sa time ni Adan, nga kini si Adan gitagaan sa atong Ginoong Dios ug katungdanan nga magdumala siya sa tanan. Tanan nga creation sa atong Ginoong Dios nga naa sa tanaman sa Eden. Og naa siya balaod nga gihatag ang atong Ginoong Dios, command kang Adan nga dili sila mukaon sa bungang sa kahoy nga naa sa tunga sa tanaman sa Eden, ang tree of the knowledge of good and evil. So gibawalan sila pagkaon niya na atong mabasa sa Genesis chapter 2 verses 17 to 18. Kay unsay giingon, pag mukaon mo mamatay gayud kamo. Pero nahibaw ta, nasayod ta kung unsa ang naging resulta. O sa Genesis chapter 3 verses 1 to 6, mas gipili nila ang pag-obey sa word ni Satan o ni serpent kaysa sa atong Ginoong Dios. Gibaliwala nila ang warnings sa atong Ginoong Dios, ang balaod sa atong Ginoong Dios. Gisupak nila sa madali nga sulti, mikaon sila og namatay sila. Ayan po ba? So mo ito nahitabo sa time ni Adan. Okay. Ang pagtuo nga gidesire sa atong Ginoong Dios sa ilang panahon, sa panahon ni Adan, dapat magmatusig ang balaod, ang law, ang command sa atong Ginoong Dios nga dili dapat nila kaunon kung unsa ang sugo sa atong Ginoong Dios. Pero unsay nahitabo, napakya sila. So karon, tungod sa napakya sila, miabot ang panahon ni Adan, nagdaghan sila sa tibuok kalibutan o nagdaghan usab ang pagpakasala sa mga tao. O unsay naging resulta tungod nagdaghan? Sa Genesis chapter 6 atong makita dira nga makita nato nga ang Dios mibiya sa mga tao, dili na niya kayang makig-uban sa mga tao. O kaya ang henerasyon ni Adan gitapos niya sa panahon ni Noah. Nagpili na usab siya og usa ka pastor o si Noah, gipili na usab niya si Noah. And then kini si Noah o gihimo siyang messenger sa atong Ginoong Dios nga ang dapat ang mga tao maminaw sa instruction ni Noah. Kaya nga naman si Noah gisugo sa atong Ginoong Dios nga diin gipahimo siya og arka. O ang kaluwasan sa tao during that time, musulod sila sa arka. So nay instruction ang Dios kang Noah. Pero nituo ba ang mga tao? Wala mituo ang mga tao. So ang pagtuon ta nga gikinahanglan sa atong Ginoong Dios, maminaw sila sa instruction nga naa kang Noah kay mao na ang makaluwas sa ilaha. Musulod sila sa arka, pero wala nila paminawa. So unsay naging hitabo? O 8 ka tawo ang naluwas, nakagawa sa arka. O ang 3 ka anak niya nga si Ham, si Japet ug si Shem nga diin mao og ang ilang mga asawa ug ang asawa ni Noah. So bali 8 sila tanan nakagawa sa arka. So diri na usab nag-start ang Dios og hatag og covenant kang Noah. O sa Genesis chapter 9 verses 1 to 17 o sa makita nato dira, gitagaan sila og covenant sa atong Ginoong Dios nga magmadaghan sila sa tibuok kalibutan. O gitagaan usab sila og covenant. O pinaagi kang Noah, kini everlasting covenant ni siya sa tanan nga mga flesh nga diin dili na paglunupon sa utro sa atong Ginoong Dios ang unsa ang mga tao, ang tanan nga mga flesh pinaagi sa lunop, dili na niya patyon, pinaagi sa lunop. Kaya naay sign, unsa nga ang sign atong makita kanang rainbow. Hangtod karon natong makita. So everlasting covenant kang gihatag niya kang Noah. Pero kung atong makita mga kaigsunan sa Genesis chapter 9 verses 12 to 27, makita nato dira nga na-broke ang covenant sa atong Ginoong Dios. Kaya nga naman sa unsang paagi. So kini ang usa ka anak ni Moses ni Noah nga si Ham. Nagkana siya gihimo o gi-expose niya ang nakedness sa iyang amahan which was dili gusto sa atubangan sa atong Ginoong Dios. Kaya kini ang kaliwatan ni Ham naging isinumpa siya. Naging isinumpa siya sa tanan nga kaliwatan ni Noah. Kaya dito na usab nagdaghan ang mga tao o miabot na usab ang pagpakasala sa mga tao. So miabot na usab ang kasalanan. Pero ang atong Ginoong Dios dili siya makiguban sa mga tao nga makasalanan. Pero may magpasaway sa iya, pero may magburok sa iyang covenant.
Pero wala mag-stop ang atong Ginoong Dios. Kaya ang iyang pinaka-purpose, gusto niyang makauban ang tao. Hangtod sa hangtod na lang. Kaya pinaagi kang Abraham, nagpili na usab siya sa kang Abraham, gipili na usab niya. Gitagaan niya og promise. Kung makita na to ang buhay ni Abraham, daghang kayo og kwento history niini. Pero dili na to na karon kat-unan pag-ayo. So ang atong kat-unan karon nga kini si Abraham gipili sa atong Ginoong Dios. Usa, gipili niya, gipromisa niya, gitagaan niya og promise nga ang iyang kaliwatan himuong sama kadaghan sa balas sa baybayon og bituon sa kalangitan. Pero ang atong hisgotan karon, ang specific nga mabasa nato sa Genesis chapter 15 verses 13 to 16, ang covenant sa Dios kang Abraham nga diin ang iyang kaliwatan, iyang descendants maulipon sa foreign country sa sulod sa 400 years. O makagawa sila dito with great possession. And then parusahan sa atong Ginoong Dios ang lugar o ang bansa nga nagulipon sa iyahang descendants. Promise na sa atong Ginoong Dios dugay nga panahon. So adunay mga history kung paano na nagkahitabo, pero dili nato siya kanang idetalyado pag maayo karon. Pero nasayod ta nga pinaagi sa anak ni Jacob nga si Joseph nakasulod sa Ehipto, gibaligya siya dito. Okay? Naging ulipon siya sa usa ka kapitan sa gwardiya nga si Putipar. Naging ulipon siya dito, and then sa madaling nga sulti, nakulong siya, and then giandam siya sa Dios kay adunay mahitabo nga kanang 7 ka tuig nga sagana sa ani og 7 ka tuig nga tigutom. Okay? And then si Josue, si Joseph, gitagaan siya og gidumalaan siya nga siya ang mag-lead ana para dili magutman ang mga tao. Okay, sa madaling sulti. Tungod kay tigutom man to. So si Joseph mismo gitawag niya iyang pamilya, silang Jacob, og ang iyang mga igsuon. Og tanan nila nga mga ulipon og ilang kabtangan namuyo sila sa Ehipto. O dito na sila sa Ehipto. Og tungod kay dito naman sila sa Ehipto, unsay nahitabo? O miabot ang time nga lahi na pud nga henerasyon ang migawas. O nga tao. So wala na makaila sa mga kang Joseph og lahi na pud nga ilang parao. So wala na maili. So dito na nila gi-start pag-ulipon ang mga Israelites. So sukad sa pag-start sa pag-ulipon 400 years hantod gituman sa atong Ginoong Dios ang iyang saad. So sa Exodus chapter 12 sa time ni Moses gigamit ang si Moses atong Ginoong Dios, so fulfilled sa atong Ginoong Dios ang iyang promise kang Abraham. Okay, kung unsang nakasulat maupod ang hitabo, nakagawas sila with great possession. Og sa panahon nga si gipagawas na sila ni Moses dito sa deserto, makita nato mga kaigsuonan nga kining mga tao permi sila nagsig reklamo sa atong Ginoong Dios bisan sila gipagawas na dito. Kaya ang first generation wala makasulod sa promised land. Kinsa lang ang nakasulod? Ang second generation pinaagi sa pagdumala o paggiya ni Joshua. Okay? O ni Caleb. So sila ang nakasulod. So makita nato dira nga bisan kini sila gipagawa sa deserto pa lang nagsige sila reklamo sa atong Ginoong Dios kaya sila nangamatay. O gitagaan sila covenant sa Genesis, Exodus chapter 19 verses 5 to 6, gitagaan sila covenant sa atong Ginoong Dios. Pero kini nga covenant adunay condition. O sa Exodus chapter 20 gitagaan sila 10 commandments. Okay? Sa Exodus chapter 24 makita nato dira nga gipalig-on nila ang covenant o mga balaod sa atong Ginoong Dios. O unsay giingon nila, kung unsa ang gisulti sa atong Ginoong Dios, magmatinumanon kami. Kaya gikuha ang basahon ang libro nga nakasulat dito ang covenant o mga balaod o gipulaan og dugo, gipatibay nila ang ilang covenant. Pero pag abot sa Exodus chapter 32, gipakita nato dito nga nagbroke na pud sila sa covenant pinaagi sa pag-worship nila sa bulawan nga baka na ilang gihimo. So sa madaling nga sulti, okay? Sa madaling nga sulti mga kaigsuonan, napakyas na usab ang covenant sa atong Ginoong Dios. So sa pag-abot na usab sa time ni, okay, next slide po. Sa time ni Solomon. Makita nato diri mga kaigsuonan kini ang usa ka dako nga pagbitri sa atong Ginoong Dios kini sa time ni Solomon. Sa Kings chapter 11, First King chapter 11 makita nato diri nga si Solomon adunay 1,000 ka mga asawa, 300 ka concubines og kadaghanan siyang mga asawa mga Gentiles. Nga di ang mga Gentiles nagsimba og mga Diyos-Diyosan. Unsay nahitabo? So kini si Solomon iyang gihimuan og mga Diyos-Diyosan ang iyang asawa. And then daghan og mga Israelites nga nagsimba sa mga Diyos-Diyosan nga gihimo ni King Solomon. Kaya gingon sa Hosea chapter 6 verse 7 nga gibrok usab nila ang covenant like Adam. Okay? So kaya tungod kay nabrok na pud nila ang covenant, ang Dios wala gihapon mihunong sa pagtrabaho. Unsay gihimo niya? Nagpromise na usab siya og Messiah.
Okay, sa mga propeta, gikan kang Isaiah hangtod kang Malakay. O promise atong Ginoong Dios. So kining mga tawhana naghulat sila sa promise, dugay na nga panahon. Okay, nakasulat dira mo na content sa mga sulat sa propeta about sa Messiah nga moabot. Pero unsay nahitabo sa time sa first coming? Next slide po. Unsay nahitabo dira mga kaigsuonan? Okay? Makita nato dira nga si Jesus Christ gipadala si ang kaugalingon. O John chapter 1 verse 11, he came into his own, but his own did not receive him. Okay? Pero si bisang kisang mituog midawat sa iya gitagaan niya og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Sila nahimong mga anak sa Dios dili sa pagbuot sa tao o sa unod o sa dugo, kundi dili sa atong Ginoong Dios mismo. Okay? So ang covenant sa atong Ginoong Dios gikip niya ang promise niya sa mga propeta sa iyang physical Israel nga gipili nga diin tagaan sila og Misaya. Gikip sa Dios ang iyang promise pinaagi sa pagtuman sa iyang promise. Pero unsay nahitabo ang mga tao wala makakip sa promise kaya nga naman wala man nila dawata si Jesus Christ. Okay? Sa John chapter 30 John chapter 3 verses 31 to 34 makita nato dira nga si Jesus Christ gikan sa taas or gikan sa langit. Nagtestify siya kung unsa ang iyang nabati ug nakita. Pero unsay gisulti? Pero walay midawat sa iyang testimony. Mas gipalabi pa sa mga tao ang unsa man ang pangkalibutan. O ang nakatunan sa kalibutan. Own interpretation. Ilang kaugalingon nga understanding sa prophecy. Mas gipalabi pa sa mga tao kay kan Jesus Christ. So nasakita na usab ang atong Ginoong Dios during the time. Amen po ba? Pero unsay rason nganong wala nila madawat si Jesus Christ? Sa Acts chapter 13 verse 27 makita nato dira nga wala nila ma-recognize si Jesus Christ kay nganuman wala sila makasabot sa prophecy properly. O tungod kay wala nila masabti, unsay giingon dito na fulfilled ang ilang gibasa every Sabbath nga diin wala nila madawat ang atong Ginoong Hesus tungod kay wala sila masabti ang prophecy properly. Okay? Tungod kay wala nila masabti properly ang prophecy and then ilang basahon every Sabbath, dito mugawas ang ilang kaugalingon nga interpretation. O gitudlo nila sa mga tao ang ilang kaugalingon lamang nga nakatunan. O dili gikan sa Dios. Kay ang gikan sa Dios dala ni Jesus Christ. Kaya ang first coming ni Jesus Christ gitawag siya gospel from heaven. Tungod kay ang pagtulunan nga dala ni Jesus Christ dili gikan sa kalibutan kundi dili gikan sa langit. Pero unsay nahitabo? John chapter 8 verse 37, ang word ni Jesus Christ nga dala ni Jesus Christ wala nay lugar sa ilang kasing-kasing. Kaya nga naman, puno naman sila sa pagtulunan sa mga tao. Ilang own understanding. Kaya kung atong mabasa sa Proverbs chapter 30 verse 6, unsay giingon dira? Dili dapat punan ang pulong sa atong Ginoong Dios kay makaplagan kang bakakon kung imong punan. Kaya mo ni gihimo sa mga Hudyo, ilang gipunan ang basahon sa propesiya sa ilang kaugalingon nga understanding. Kaya bakakon sila. Ang sa ingon ni Jesus Christ sa ila sa John chapter 8 verse 44, mga anak kamo sa yawa, mga bakakon kamo. Okay, gipunan man nila ang pulong sa atong Ginoong Dios. Next slide po. Okay, amen po. Next slide po, kapatid. Atong makita mga kaigsuonan sa first coming to siya. Adunay prophecy nga gihatag sa atong Ginoong Dios sa time sa first coming nga wala tuohi sa mga Hudyo tungod kay wala nila masabti ang prophecy properly. Ang fulfillment sa promise atong Ginoong Dios wala nila tuohi. Pero adunay New Testament prophecy para sa ato nga mga Christians, sa ato nga magtutuo sa atong Ginoong Hesus. Sa tanan nga mituo ug midawat sa iya. O kita karon ang subject sa promise sa atong Ginoong Hesus sa iyang second coming. Okay, sa Matthew chapter 24 verse 27 about na sa promise nga si Jesus Christ mubalik. Pero ang iyang pagbalik nakasulat usab sa prophecy. Buti pa sabot ang nakasulat sa prophecy pinaagi sa vision of parables. Okay, atong mabasa sa Hosea chapter 12 verse 10. Buti pa sabot na nakatago na siya. Okay? Buti pa nakatago, dili kinahanglan nga i-interpret sa bisan kinsa nga magtutudlo kung wala pa ablihi. Kaya adunay appointed time kung kanus ablihan sa atong Ginoong Dios. Kaya sa Lucas chapter 18 verse 8 atong makita dira nga adunay pangutana nga gibilin ang atong Ginoong Hesus. When the Son of Man comes, will he find faith on earth? Adunay siya pangutana, adunay ba siya makaplagan nga pagtuo? Okay? Adunay specific nga pagtuo nga gidesire ang atong Ginoong Hesus sa iyang second coming. So unsa ka ni nga klase nga pagtuo? Amen po ba? Kung atong mabasa sa Hebrews chapter 8 verses 10 to 12, atong makita dira nga ang balaod sa atong Ginoong Dios
itatak sa una-una sa tao ug isulat sa kasing-kasing sa tao. O kung matatak niya basulat sa una-una sa kasing-kasing sa tao, kini nga mga tao nga naka-promise according sa will sa atong Ginoong Dios nga mabasa nato sa prophecy, dili ni sila maka-add og maka-iban, makadagdag sa promise sa atong Ginoong Dios. Makip nila. Kay natatak man sa ilahang hunahuna og kasing-kasing. Amen po ba? So sa nga klase nga pagtuo ang pagkitaon sa atong Ginoong Hesus sa iyang pagbalik. Walay lain mga kaigsuonan. Walay lain. Sama sa ang gipangita sa atong Ginoong Dios nga pagtuo sa time sa first coming, ang pagtuo according sa nahitabo na fulfilled nga promise sa Old Testament promise, Old Testament prophecy. So ang pangitaon usab ni Jesus Christ ang fulfillment usab sa New Testament prophecy nga specifically nakasulat sa Book of Revelation. Okay? Next slide po. So maonly will sa atong Ginoong Dios mga kaigsuonan. Ang will sa atong Ginoong Dios, ang faith that God desires sa atong panahon karon, ang pagtuo nga naka-align sa will sa atong Ginoong Dios. Again, atong hinumduman nga dili tanang pagtuo sa tanang magtutuo mao nay gikinahanglan sa atong Ginoong Dios. Adunay specific ka pagtuo. Kay kung wala specific ka pagtuo, dili na dapat siya untani ato mangutana. Okay, bilang konklusyon mga kaigsuonan sa Revelation chapter 1 verse 3, atong makita dira nga bulahan ang mga nakakip sa New Testament prophecy or ang Book of Revelation. Kinahanglan makip kini. Promise man ni sa atong Ginoong Hesus. So siya ang muhatag og katumanan nini, dapat ang mga tawo nga tinuod nga nagtuo sa atong Ginoong Hesus mukip nini og mutuo niini. Okay? Importante nga mahibaw-an nato ang prophecy. Importante kung dili nato mahibaw-an ang prophecy, maging sama lang kita sa mga tao sa unang panahon, sa first coming sa atong Ginoong Hesus, nga wala sila makatuo sa kan Jesus Christ kay wala sila makasabot properly sa prophecy. Amen po ba? So unsa ang will sa atong Ginoong Dios? Ang will sa atong Ginoong Dios kung tumanon sa Dios ang iyang saad, din dapat ang atong pagtuo maka-align dira sa iyang saad, sa fulfillment sa iyang saad. Sa Matthew chapter 7 verse 21, not anyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father, which is in heaven. O ang ulamang sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Amen po ba mga kapatid? Okay? Bilang konklusyon akong basahan diriya sa ubos, the faith that God desire, the faith that established by listening and understanding God's word of truth through prophecy and fulfillment, being able to believe in obey and the fulfillment of God's promise. Amen po. So dira lang po nato tapuson ang atong lesson karon, the faith that God desire. So importante nga mahikatunan sa mga tao ang prophecy, and especially ang fulfillment. Kaya kung dili nato mahibaw-an ang prophecy, dili usab kita makabalo kung unsa ang magiging fulfillment niini. So atong tapuson ang atong lesson karon pinaagi sa mubo nga pagampo. Ipiyong nato atong mga mata mga kaigsuonan. Amahan nga langit to, nagpasalamat kami nining kaorason nga di nakakaton na usab kami sa pulong nga imong gihatag. Aside kami amahan nga kami ang mga tao nga dapat dili gid kami mag-add o mag-iban sa imong pulong tungod kay aduna kay proper time or appointed time nga gilaan kung kanaus ani mo tagaan o katumanan ang imong mga saad. So wala kami kakayahan o wala kami karapatan nga i-interpret na mo sa among kaugalingon nga panghuna-huna ang imong mga pulong amahan, especially nakasulat sa prophecy o sama sa imong giingon sa imong pulong, sa imong saad amahan, nga mga silyado nga libro o mga scroll amahan imong tagaan og katumanan sa time nga imong gilaan sa matag usa ka namo. Hinaton ta amahan kami nga mga estudyante karon o kami nga ani karon kami ang mga tao ang maging katumanan nga pag maablihan na nimo ang imong prophecy sa mga tao imong tagaan og katumanan, kami ang mga tao nga makatuo niini na dili mag-iban o dili magdagdag. Salamat amahan sa kami nga ikaw ang kinahanglan nga pagtuo sa imong pagbalik. Hinaton ta nga kami ang maging reality niini pinaagi sa pagkeep sa imong covenant nga gi-promise para sa amoa. Kinita nga pag-ampo gibalik lang mo sa pangalan sa among bugtong anak nga si Jesus, among manluluwas o Ginoo. Ang tanan mag-ingon, amen. So atong ibalik ang pasalamat sa atong buhing Diyos. So ibalik na nako ang MC, sa MC ang atong mikropono. Amen po mga kapatid.